Ayun, isang magandang araw po muli dito sa Master B Channel at siyempre meron ulit tayong bagong tutorial pero po ang tutorial na ito ay update lamang at sa bagong GISO ngayon sa update nila noong February 6, 2024. So ah hindi po gagana yung update na ito sa mga nakaraang GISO. So, gagana lang po ito sa pinakabagong update ng GISO kasi dito po nila dinagdag yung mga bagong features na itutuwan natin. So, kagaya nga ng title ng ating tutorial ay speech feedback at saka browse by touch update. No? So, dito may mga idinagdag po ang developer na pamimilian kung paano nyo sa ibabalik ulit sa browse by touch at saka speech feedback. So, pero bago nating simulan yung tutorial, ay papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano po yung pinagkaiba ng speech feedback at saka browse by touch. So, una, yung speech feedback po ay pag ito po yung naka-suspend na, magagamit na po siya ng cited. So, parang naka-off na po yung GISO. Kasi pwede na siyang i-navigate ng cited. Pero hindi siya naka-off, naka-on pa rin yung GISO. Kaya lang, lang siya, naka-mute. Yun ang mas magandang term, no? Naka-mute lang po yung GISO. Pero naka-on pa rin siya. Yun namang browse by touch, yun naman po yung parang katumbas po nun sa talkback ay explore by touch kasi bawat tinatap mo na item, binabasa niya. So halos magkahawig lang sila ni speech feedback kapag yun po yung naka-suspend. So kapag naka-suspend naman yung browse by touch, It's 8:50. yan, magagamit na rin siya ng cited. Kaya lang, bawat tinatap nga lang na item, binabasa. So, testingin natin. Unahin natin si speech feedback. Speech feedback and browse by touch suspended. Yan, so speech feedback and browse by touch suspended, sabi niya. So, subukan nating mag-tap ng isang application. Yan. So, may natap tayo. Medyo na aninag ko pa kaya ako na kikita pa sa screen. Pero naka-screen record naman tayo kaya po makikita rin po ninyo. So, home na natin. Yan po ang speech feedback. Yan po yung nagagawa ni speech feedback kapag yun po yung naka-suspend. So, Speech feedback and browse by touch resumed. yan. So, nakabalik na. So, ito namang browse by touch. Suspend natin. Browse by touch suspended. Yan. So, subukan natin mag-tap ng isang application. Back button. Back button. Messages. Yan. So, nag-open si messages. So, binabasa niya yung bawat matap natin na application. Pero hindi na natin sa pwedeng swipe. Kasi, pang cited. Parang siyang pang cited. So, saka na lang nagsasalita si screen reader kapag may na-tap kayo na isang item o isang application. So, doon na lang siya nagsasalita. So, home na natin. Home button. Yan. Browse by touch resumed. So, ngayon, punta na tayo sa mga sinasabi ko na paraan kung paano sila ibalik o paano ibalik yung speech feedback at saka yung browse by touch. So, tingin ko nasa 4 yata o 3. Hindi ko sigurado kung ilan to. Bilangin na lang po mamaya kung ilan po yung mga nadagdag na paraan kung paano sa i-restore. So, punta lang tayo ng GISO. Main GISO settings. Yan. GISO plus. Tapos, advanced settings. Extensions. Advanced settings. Advanced settings. Tapos, operation settings. OCR setting. Voices OCR timer setting. Operation settings. Yan, operation settings po tayo. Operation settings.
So, tapos hanapin natin yung Check, check, uncheck it, check box, uncheck, prevent accidental, uncheck, it, check, allow resume and browse by touch or speech feedback, and browse by touch exclusively from the notification bar, or by simultaneous pressing of the volume keys. yan yung pinakauna. Kapag ito po yung naka-check, check natin. Checked. Yan po yung una, no? So, kapag ito po yung naka-check, may dalawa siyang choice. So, una, pwede niya daw pong ibalik yung speech feedback saka browse by touch sa pamamagitan ng pag-click doon sa notification. So, unahin natin yan. Buksan lang natin yung backup screen reader natin. Accessibility button. Edit shortcuts. Access prudent screen reader off. Operation settings. Prudent screen reader turned on. Yun, no? Napakalupit pa ng introduction sound, no? Ayos. So, ngayon, subukan natin suspend yung speech feedback saka yung browse by touch. Accessible speech feedback and browse by touch suspended. Yan. Room 60. So, punta tayo sa notification. Notification shade. Arizona tools. Stop. Pause. Arizona expand. Speech feedback and browse by touch suspended. Click here to resume. So, tap natin yan. Speech feedback and browse by touch resumed. So, Operation settings. yan, bumalik na po siya sa dati. Off na natin yung backup screen reader natin. Accessibility button. Edit short accept prudent screen reader on. Operation settings. Prudent screen reader turned off. So, yan, yung unang choice ng unang naka-check. Ito yung unang naka-check eh. Yan. Unchecked resume. Checked allow resume and browse by touch or speech feedback, and browse by touch exclusively from the notification bar, or by simultaneous pressing of the volume keys. So, yan yung unang checkbox. So, dalawa yung choice niya na pwede nyo pong piliin dito. So, yan nga yun nga yung una, yung pag-open dun sa notification, tapos click nyo lang po yung giso dun. So, yung pangalawa niyang choice naman, pwede niya daw pong ibalik yung speech feedback at saka browse by touch sa pamamagitan po ng pagpindot ng volume, ng simultaneous volume. So dito, sabay niyo pong pipindutin yung volume up and down, pero hindi po totally sabay kasi magpapalipas ka ng milliseconds bago niyo po pindutin yung pangalawang volume. Nakadepende na lang po sa inyo kung alin po yung uunahin nyo, kung volume up o volume down. Basta ang pinaka dito, dapat magpalipas muna kayo ng milliseconds bago nyo po isabay yung pangalawang volume. So, halimbawa, suspend natin si Speech feedback and browse by touch suspended. So, nakasuspend na siya. So, ngayon, pipindot ako ng volume, tapos papalipasin ko yung ilang milliseconds bago ko pindutin yung pangalawang volume. So, unahin ko si volume down. Speech feedback and browse by touch resumed. Yan, so, okay na siya. Bumalik siya dati. So, yun yung pangalawa niyang choice, no? So, next natin. Unchecked checked allow resume and browse by touch or speech feedback, and browse by touch exclusively from the notification bar, or by simultaneous pressing of the volume keys. Para ma-check nyo po yung iba dito, kailangan nyo pong i-uncheck yung pinakaunang checkbox. Unchecked. Yan, so, i-uncheck natin yan. Tapos next. Unchecked resume, browse by touch or speech feedback, and browse by touch when the screen is turned on. So, babalik daw po si speech feedback at saka si browse by touch sa pamamagitan po ng pag-on ng screen. So, check natin. Checked. Yan. So, ngayon, suspend natin. Speech feedback and browse by touch suspended. Saka natin i-screen off. Yan, bali pindutin natin yung power off o yung power button. Yan, so naka-screen off na siya. Makikita nyo naman sa sa screen, no? So, ngayon, i-screen on ulit natin. Subukan natin kung magbabalik na yung speech feedback at saka browse by touch.
8:57 a.m. battery level 41. Yan, so okay na, bumalik na sa Screen dati. locked. 8:57 a.m. battery level. Check the resume. Check the resume. Browse by touch or speech feedback and browse by touch when the screen is turned on. So yan yung isa pang pamimilian. So uncheck na natin yan. Unchecked. Check the resume. Browse by touch or speech feedback and browse by touch when opening the notification bar with a one finger down swipe from the top of the screen. So dito naman sa isa pang choice, kapag ito naman po ay naka-check, may babalik nyo lang po yung yung speech feedback sa pamamagitan daw ng pag-open sa notification shades. So para ma-open nyo po yun, kailangan nyo lang pong mag-swipe swipe down with one fingers. So kasi naka-suspend na yung speech feedback at saka yung browse by touch, kaya po one finger na lang po yung gagamitin nyo para mag-swipe down para makapunta po kayo sa notification bar o notification shades. Pero kung naka-on yung pag naka-on po yung screen reader, dalawang daliri po yung gagamitin po ninyo para makapunta po kayo sa doon sa notification shades. Pero kung nakasuspend na po ito, itong speech feedback at saka yung browse by touch, ay makakapunta po tayo sa notification shade sa pamamagitan ng pag-swipe with one fingers. Swipe down, no? So, check natin yan. Unchecked. Ay, Checked. naka-check na pala. So, subukan natin. Speech feedback and browse by touch suspended. So, ngayon, mag-swipe down tayo with one fingers. Swipe down. Speech feedback and browse by touch resumed. Yan, so, bumalik na po ulit siya sa normal. So, bali nandito tayo sa ngayon, sa notification bar. 8 whip casting. Loot phone 1 volt. Phone battery full application SAT. February 12 opens mobile. Data off. Button. Yan, no? So, ganun lang po, no? It's 9 o'clock. Off comma button. Home. Wait lang. Home button. Main menu. Advanced Visual Plus. Advanced setting. Check the operation set. Check uncheck allow uncheck it. Check box on uncheck check resume. Browse by touch or speech feedback and browse by touch when opening the notification bar with a one finger down swipe from the top of the screen. So yan, nag-home tayo kasi hindi na natin maback eh. So ganun po ganun po yung pag restore doon sa advance doon sa speech feedback. Yun yung isa pang choice. So last po tayo. Uncheck na natin yan. Unchecked. Uncheck the resume. Browse by touch or speech feedback and browse by touch when a call is received. So ito namang huling pamimilian, check natin yan. Checked. Yan. So babalik lang daw po yung speech feedback at saka browse by touch kapag may tumawag po sa inyo o kapag may na-receive po kayo na tawag. So, subukan natin. Speech feedback and browse by touch suspended. So, nakasuspend na. So, tawagan natin. Saan na ba yung sa nating cellphone? Wait lang, hanapan natin yung sa nating cellphone, no? So, ito. So, tawagan na natin. Subukan natin kung magbabalik yung speech feedback at saka browse by touch. Yan. Speech feed browse by and call. You know? Incoming call Master B. Master B. Incoming. Yon. New notification from phone missed call Master B. So, ganun po yung pagbabalik ng speech feedback at saka browse by touch. So, sana nakuha niyo po yung tutorial na po ito. Kasi nakakailang try na po akong gumawa ng tutorial. Kanina kasi medyo nagkakaroon ng sablay. Kaya, bali, pangilang ulit na to. Pero, salamat po sa Diyos dahil nairaos natin yung tutorial. Ayan. Kahit na medyo, may siyang i-explain yon. So, sana nakuha niyo pa rin, yung ginawa kong pag-explain dito sa speech feedback
and browse by touch update tutorial. So salamat po. Why clean note expand tools stop.